Sige po, tayo'y manalangin. Ama namin, na ang tahanan na sa mga langit, ikaw na aming Diyos, na pinakamakapangyarihan at mahiwaga sa lahat. Na-mute po si Ma'am Karen. Na-mute po kay Ma'am Karen. Ayan, oo nga po. Okay, sige po. Tayo Okay, po'y ulit na po. manalangin. Apo, na-mute po. Tayo po'y manalangin. Ama namin na ang tahanan na nasa mga langit, ikaw na Diyos na pinakamakapangyarihan, dakila at mahiwaga sa lahat. Gayunpaman ay tumitingin, nagmamahal at nagmamalasakit sa mga kagaya naming makasalanan at alabok lamang. Sino kami, Ama, sa iyo sa gabing ito? Kami na mga makasalanan, patawarin mo po kami sa aming mga nasabi, nagawa at naisip na hindi katanggap-tanggap sa iyo. Sinasadya man po namin o hindi, lihim man o hayag, sa aming kapwa ay wala kami may tatago sa iyo. Ama, maaari bang kami iyong linisin at bihisan ng iyong katwiran upang ang aming ipamumuhay ay ang iyong likas, hindi ang aming kasamaan. Dakilang Diyos, lalapit namin sa iyo sa gabing ito, si Pastor Arnel at sa kanyang pangunguna sa amin sa pag-aaral ng world religion. Panginoon, sana po ay ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa kanya at kumabay sa kanya sa pagtuturo sa amin. At kami nawa ay makinabang din sa aming mga matututunan at magamit namin ito sa aming paglalakbay sa mundong ito. Salamat Ama sa pagdinig mo ng aming panalangin at sa pagpapatawad na aming mga kasalanan, hindi dahil kami karapat-dapat, kundi alang-alang po ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Ma'am Mm. Karen Buenaventura. Exactly 9 o'clock po mga kapatid. Tayo ay magpapatuloy na po at hanggang 10 o'clock naman po yung ating klase. Alam ko po na marami sa inyo ay galing pa sa school, sa church. Kami naman po ay galing kami sa mission. Gabi na rin kami nakauwi. May nasikaso kami para sa para sa leave ni Mrs. para makabiyahe ng Manila sa ating graduation. Parang 2 days po yung magiging absent niya eh. Friday and Monday allowance. At diretso na rin po dumalaw sa aming mga anak. Okay, medyo nagpa-fluctuate po kasi ang signal kanina rito ng internet, pawala-wala. Kaya yung mga graphics ko sa aking slides ay hindi po makapasok. Okay? Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid. Happy midweek po sa ating lahat. Thank you so much for coming. Parang 1/3 ng ating mga graduating class ay wala po. Ano? Baka nasa mga biyahe pa sila. Especially kung mga nandiyan sa highly urbanized cities, Metro Manila or ano, marami po na matagal makauwi. Traffic, ano? So anyway mga kapatid, ito po, ang ating pong subject na ito, Introduction to World Denominations. Ano po, hindi, Ma'am Karen, natapos na po na rin yung World Religions. Ano po, ito po ay World Denominations. Nakafocus po ito sa ating mga Christian denominations po ito. Okay? Uh, Tingnan natin mga kapatid itong ating lesson for tonight. Okay po. Ang basic Christian beliefs po, dahil hindi na po natin matatalakay talaga lahat ng mga Christian religions, maiksi na lang po yung time natin. Ibig sabihin, wala na tayong maraming mga schedules para talakayin pa lahat. Talakayin ko lang po itong basic Christian beliefs. Under Christianity po, ito yung kalimitang adapted po ng mga paniniwala. Sa Trinity, naniniwala po ang majority na merong isa lamang Diyos na lumalang at meron pong Panginoong Hesukristo at nandiyan din pong Holy Spirit. Nagkakaiba-iba lang po ng paniniwala. Uh, Bagamat naniniwala sila sa Creator God, sa the Father, naniniwala din sila kay Christ at sa Holy Spirit, magkakaiba-iba lang po sila ng pananaw pagdating po dito mga kapatid. No? May naniniwala na sila magkakapantay, may naniniwala naman na ang tunay na Diyos ay ang Ama lamang, ang anak ay tinawagan lamang para
magligtas, ini-appoint lamang para maging Savior, pero hindi siya kapantay ng Ama, at yung Holy Spirit ay kapangyarihan lamang. Isa lamang yun sa mga point of view po sa under Christianity with regards to the Godhead, okay? Naniniwala po ang mga Kristiyano, na tinatawag nating atonement, yung pagtubos na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na siya lamang po yung qualified na maging kahalilin natin na umako ng kasalanan natin para tayo maligtas. Naniniwala din po tayo sa sola scriptura, ang Biblia lamang ang pinakang highest authority when it comes to faith and salvation, pananampalataya at kaligtasan. So nandiyan din po mga kapatid sa origin of sin, nandiyan din po yung pagpasok ng kasalanan. Merong naniniwala na merong original sin at merong personal sin. Ang Catholic Church, kaya po sila nagbibinyag ng mga sanggol. Ang paniniwala po nila, merong minana sila, yung mga sanggol, na may minana sila ng mga tinatawag na original sin. Kaya dapat yung mga sanggol ay babautismohan o bibinyagan. Sa ating naman paniniwala ay wala pa silang minanang kasalanan talaga na original sin na tinatawag. Although yung propensity o yung tendency to commit sin kapag nagkaisip na sila, ang tao, ay talaga nandoon po yon. Ang kaligtasan din po ay sa magitan ng biyaya. Ito'y libreng pinagkakalob ng Diyos sa mga sumasampalataya. At naniniwala din po ang Christianity sa repentance. Kapag isang tao ay nagsisi, pinapatawad ng Panginoon. Ang pananampalataya kay Jesus, nagdadala ito ng kapatawaran, ng bagong buhay sa pagitan ng bautismo, at tayo po ay nagiging mga anak ng Diyos, child of God. Okay? At yung tinatawag nating holiness, yung kabanalan, ay siyang ating pong ultimate goal in relation to this holiness, yung tinatawag natin na Christ-likeness, ang buhay na katulad ng kay Jesus, buhay na may kabanalan. At ito po, yung church mga kapatid, no? Sa church po, nandiyan yung practice ng baptism. Ito yung mga tinatawag natin na ordinances. Bautismo, Lord's Supper o yung communion service, at yung divine healing. Isa po sa mga spiritual gifts, yung pagkapagaling. Makalangit na pagkapagaling na gumagamit din ang Diyos ng mga instruments ng tao. Okay? Majority ng Christians po ay naniniwala din sa second coming, na our greatest hope is no other than the second coming of Christ. Yung binabanggit sa Tito 2:13, Ay, ba't kay ganun? mapalad na pagkapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. So mga kapatid, dyan po, yung second coming, bagamat nagkakaiba-iba din po ng pananaw, katulad ng Jehovah's Witnesses, kung sa atin po ay literal and visible coming, sa kanila po ay spiritual coming. Hindi po makikita na literal ng mata ng tao ang pagbabalik ni Jesus. So meron din po tayong paniniwala as Christian, yung resurrection, pagkabuhay na maguli, meron din pong judgment o yung paghuhukom, at yung destiny, yung hinatulan doon sa panahon ng judgment. Kung ikaw ay patungo sa buhay, punta ka sa buhay. Kung ikaw ay patungo sa kamatayan, sa impyerno, sa impyerno. Okay? So, yan mga kapatid, marami pa nagsangasangang aral po dyan. Pagdating po sa particular na mga beliefs, ano? Katulad sa Catholic Church, marami pong mga dumagdag po ng mga aral. Tingnan natin po itong The Catholic Church, ang siyang pinakang focus ng ating pag-aaral. Iniisip ko na lang po na pinili ko na lang po yung mga major Christian denominations ang matalakay natin sa limited time slot natin. So natalakay po natin yung sa Iglesia ni Cristo. Ngayon po naman ay the Catholic Church, no? The Roman Catholic Church, based in the Vatican and led by the Pope, is the largest of all branches of Christianity with about 1.3 billion followers worldwide, di ba? 1.3 billion po ang followers niya. Na-dominate niya po talaga ang iba't ibang mga religions. Isa po sa pinakamalaki po ito na branch ng Christianity, ang Catholic Church. Kung ugatin natin, bakit nga ba malaki ang population po ng Catholic Church? Matitrace po natin sa history kung anong ginawa nila, sa kasaysayan. At ang isa pang sikreto po na ginawa nila kung bakit talagang marami ang nagiging miyembro po ng Catholic Church
Kapag naging kaanib na po yung mga magulang, naging Catholic na sila, so yung magiging anak nila, pabibinyagan din nila sa Catholic Church, lalaki sila na hindi sila nakapili kung ano yung dapat na pananampalataya nila. So, sumula sa pagkasanggol habang wala pang isip yung mga magulang na ang nagdadala ng kanilang mga anak para mabinyagan sa pananampalatayang Catholicism, Catholic Church. Okay? Isa po yun sa dahilan kung bakit napakarami po talaga nila dahil kumbaga ay compulsory yung pag-anid. Habang wala ka pang isip, magigising ka na lang, ay nandun ka na para sa ganong pananampalataya. Sa panahon naman ng transition, yung Inquisition ang ginawa nila. Yung pag-uusig para pilitin by force, pilitin ng mga tao na magpabinyag. No? Hanggang sa nung matanggap na nila, from generation to generation, isinali na po ang pananampalatayang pagiging Roman Catholic. Roughly 1 in 2 Christians are Roman Catholics. Parang 1:1 po ang ratio, no? And 1 out of every 7 people worldwide in the United States, about 22% of the population identifies Catholicism as their chosen religion. Tingnan naman po natin ang hierarchy po nila. Yung papaano po ba ang chain of command ng Roman Catholic Church. Ito po yung kanilang hierarchy of the Catholic Church. Hierarchy strictly means the holy ordering of the church, the body of Christ. So, to respect the diversity of gifts and ministries necessary for genuine unity according to 1 Corinthians chapter 12. Okay? Ang pinakamataas po nila sa kanilang hierarchy po ay yung tinatawag na Pope. Yan. Yan ay nakabase po sa Vatican, sa St. Peter's Basilica, diyan sa Rome, Italy. No? Yung pinakakanyang main office. Yan, sa Vatican. Siya po yung tinatawag na leader of the Catholic Church. And then under po ng Pope, meron po siyang mga cardinals. No? Yung mga cardinals naman, ito yung mga leading bishops and members of the College of Cardinals. May tinatawag po na College of Cardinals, lahat ng cardinals, member po doon. And then under po ng cardinals, may mga archbishops, no? The overseer, they oversee large areas of churches called archdiocese. Ang archbishop po ay merong mga hawak na mga archdioceses, mga simbahan. Okay? Bishop naman po ay tinatawag na ministers who hold the full sacrament of holy orders. Sila po yung mga bishops. And then under ng bishop po, nandiyan na po yung mga priest. No? A priest is, ano to? Baptized man who had received the sacraments of holy orders. Priest, mga ordinado rin po ito. And then under po ng priest, nandiyan po yung mga deacons, ordained ministers of the Catholic Church. Ito po yung mga deacons na tinatawag. And then under po ng deacons, may mga laity, the people, o tinatawag na layman nila. Members of the laity belongs to the same religion and reap the same benefits to through living a life of faith and devotion as do members of the clergy. So yung mga layman nila, tumatanggap din ng mga benepisyo daw po, no? Kung sila yung mga full-time mga layman. Sa atin meron din mga ganong sistema. So ito po yung hierarchy po ng Catholic Church. Tingnan po naman natin ang kanilang history. Origins of the Roman Catholic Church. Roman Catholic Church, Catholicism itself maintains that the Roman Catholic Church was established by Christ. Ito po yung kanilang paniniwala, no? Ang Roman Catholic Church po ay established by Christ. Lahat naman po ng mga Christian religion ay inuugat ang kanilang kasaysayan na nagmula po sila lahat kay Jesus Christ. Di ba? So lahat po ay nag-aangkin ng ganyan. Okay. Pero marami naman na naglipa ng mga pananampalataya ngayon na kanilang inuugat ang kanilang roots, ang kanilang tinitrace back nila. Inahanap nila yung point of origin nila. Lahat ay nagsisikap na ikakabit ang kanilang pananampalataya at ang kanilang relihiyon o denomination kay Kristo, mga kapatid. So sabi dito ay, ito po yung belief nila. He gave direction to the Apostle Peter as the head of the church. This belief is based on Matthew 16:18. Kung ginagamit ng Iglesia ni Kristo yung Matthew 16:18, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ginagamit din po ito ng Roman Catholic Church when Jesus Christ said to Peter, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church,
and the gates of Hades will not overcome it. Ito yung New International Version po yung pinagkunan. So parehas po ng pinaghuhugutan sila. Tayo po, ginagamit din naman natin yan, yung Matthew 16:18. Kasi yan naman po yung church na binabagit yan, hindi naman siya ang tawag doon, proper noun na capital C na church, kundi small letter C, pambala na, common noun. Pwedeng angkinin ng kahit sino. At yan po ay pagdating sa Catholic, ay sa Iglesia ni Cristo po, pag ginamit nila yung talatang yan Iglesia ni Cristo. Di ba? So, capital C na yung kanilang, yung church nila doon ay capital C na, pag pinatala nila. Okay? Tingnan po natin itong St. Peter's Basilica, mga kapatid. Ito na po yung Rome, Italy, ang sentro. Kung meron tayong General Conference na nandyan po sa Amerika, meron din pong sentro ng pananampalatayang Katolisismo ay nandyan naman po sa tinatawag natin na Rome, Italy. Ito pong St. Peter's Basilica. No? Napakatanda na po ito. Okay? According to the Moody Handbook of Theology, the official beginning of the Roman Catholic Church occurred in 590 CE with Pope Gregory I. Doon na po nagpasimula, 590 CE. This time marked the consolidated of lands controlled by authority of the Pope and thus the church power into what would later be known as the Papal States. So isang estado na nga po ito itong Vatican Holy See kung tawagin. Isang ano na po ito, may sarili na siyang gobyerno. Okay? After the ascension of Jesus Christ, as the apostles began to spread the gospel and make disciples, they provided the beginning structure for the early Christian church. Pinapaniwalaan po ng Catholic Church na ang kanila pong pinagmulan talaga ay nandun po sa early Christian church, dun sa New Testament church. Sila ay dun, di umano nagmula. At sila daw po yung continuation talaga at sila yung original na iglesyang itinyo ng ating Panginoon Jesus. It is difficult, not impossible, to separate the initial stages of the Roman Catholic Church from that of the early Christian Church, mga kapatid. Si Simon Peter po, one of the 12 disciples, became an influential leader in the Jewish Christian movement. Sa katunayan nga po itong basilika na to, itong malaking gusaling ito sa Rome, Italy, ay naka-attribute kay Peter, kaya nga po tinawag ito na St. Peter Basilica. Dahil si Peter daw po ang kauna-unahang pope ng simbahan. Okay? Later, James, most likely Jesus' brother, took over leadership. These followers of Christ viewed themselves as a reform movement within Judaism, yet they continue to follow many of the Jewish laws. Naniniwala po ang Catholic Church na sila po ay sumunod daw po sa mga turo ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. At nagkaroon lamang daw po silang tinatawag na Reformation within Judaism, pero pinagpatuloy daw po nila ang mga Jewish laws, yung mga kautusan at mga turo ng mga Hudyo na kanilang sinundan. Pero makita po natin, totoo naman, kaya lang pagdating doon sa pagpasok po sa history po ng pagpasok ni Constantine the Great, yung tinatawag natin na paganism, na ipasok sa simbahan. So at this time, si Saul naman, si Pablo, originally one of the strongest persecutors of the early Jewish Christians, had a blinding vision of Jesus Christ on the road to Damascus and became a Christian. Alam po natin yung history, no? Nasa Book of Acts, kung paano si Paul ay na-convert into Christianity. Siya po dating persecutor. Humingi siya ng authority sa Damascus para kanyang maipadakip, mahuli o ipapatay ang mga tagasunod ni Kristo. Akala niya, ginagawa niya yon bilang pagtatanggol sa ebanghelyo na kanyang tinanggap. Ang hindi niya alam, kinakalaban na pala niya ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Okay, adopting the name Paul, he became the greatest evangelist of the early Christian church. From Saul to Paul, di ba? Ang old name ni Paul ay Saulo. At nagkaroon sila ng encounter ng Panginoong Hesus dun sa daan ng Damasco. Habang paparoon ba o dala na niya yung otoridad para kanyang usigin at patayin ang mga tagasunod ni Kristo, ang mga unang Kristiyano. Na-encounter niya ang Panginoong Hesus. At dahil dun sa liwanag na mula sa langit ay nabulag siya
at siya ay dinala doon sa isang nagpagaling sa kanya, mga kapatid. Naalis yung parang kaliskis sa kanyang mata. At yun yung kanyang turning point na siya po'y naging Saulong Mang-uusig ay naging Pablo na one of the greatest apostle ng ating Panginoon. He became the greatest evangelist of the early Christian church. Actually, kung titingnan niyo po ay napakarami pong missionary journey na ginawa ni Paul. At siya rin po ang pinakamaraming sinulat na aklat sa Bagong Tipan. Ano po? Di ba? Yung si Paul, mga kapatid. Kung titingnan niyo po dyan, parang 12 or 13 epistles kay ano yan, sulat yan ni Apostle Paul. Siya po naging greatest evangelist of the early Christian church. Kung bakit maraming mga natayong simbahan sa iba't ibang mga dako ay because of the eagerness of Apostle Paul as a great missionary sa kanyang mga missionary journey. Ang dami rin yung mga experiences sa kanyang missionary journey. Nalubugan siya ng bangka, ng sinasakyan, nakagat siya ng ahas, hinahampas siya at pinapatay ng mga tao na kanyang pinaparoonan kasi yung kanyang itinuturong mga aral ay laban sa mga kinagis ng paniniwala ng kanyang mga, especially sa sakop po ng Rome at ng Italy, dyan sa Asia Minor, no? Marami din po na mga lugar na pinuntahan niya talagang may threat ang kanyang buhay. Hindi na siya halos pwedeng bumalik doon. Kaya nga, marami ang nasulat ni Pablo dahil gusto niyang paroonan, palakasin yung mga nahikayat niya sa Corinto, sa Epeso, sa Galacia. Hindi na pwedeng physically na makadalaw siya, kaya ginawa na lang po niya ay sumusulat siya. Ang marami sa kanyang mga sulat po ay nagawa niya habang siya nakabilanggo. So, talaga napakatindi ng kanyang pananampalataya sa Diyos. So also called Pauline Christianity was directed mainly to Gentiles. In subtle ways, the early church was already becoming divided. Marami pong mga period of time na kung saan po ang Christianity po ay lagi nagdi-divide. Pag may mga kinagisnan silang may mga namulat sila sa mga panibagong liwanag ng katotohanan, ang iba ay conservative sa mga dating kinagisang paniniwala, naghiwa-hiwalay na po sila kapag hindi na magkasundo ang mga unang Kristiyano. That's the reason why dumadami yung mga simbahan. Dahil sa pag-split nila, dumami po at nagtayo sila ng kanilang sariling mga pangalan ng simbahan. Kaya nga ngayon po ay naglipan ang napakaraming sekta ng reliyon under Christianity. Okay? Another belief system at this time was Gnostic Christianity. Isang grupo rin po ito ng Christianity, which thought that Jesus was a spirit being. Ito yung tinatawag na Gnosticism, na ang paniwala po nila, si Kristo daw po ay spirit being lang. Wala siyang laman at boto. Yan. Sent by God to impart knowledge to humans so that they could escape the miseries of life on earth. So ito mga kapatid ang kasaysayan po nito mga kapatid. In addition to Gnostic, Jewish, and Pauline Christianity, many other versions of Christianity were starting to be taught, mga kapatid. Ang daming mga version po ng Christianity. After the fall of Jerusalem in 70 AD, according to Christ's prophecy, mga kapatid, na sinabi niya na itong Jerusalem ay babagsak at masasakop ng ibang mga bansa na kalaban po nila. So 70 AD po naganap yun, no? Yung fall of Jerusalem. Sinakop ng mga Roman soldiers. The Jewish Christian movement was scattered. Nangalat sila. Kung babasahin niyo po yung Book of Acts, Aklat ng mga Gawa, makikita natin doon na nangalat po ang mga unang mga tagasunod ni Kristo. Pero habang nangangalat sila, tuloy-tuloy din naman sila nangangaral ng Ebanghelyo, kaya patuloy pa rin ang paglaganap ng salita ng Diyos, mga kapatid. Pauline and Gnostic Christianity were left as the dominant groups. So yung Pauline and Gnostic Christianity, naiwan po sila ng mga dominanting mga grupo. The Roman Empire legally recognized Pauline Christianity as a valid religion. Kailan po ito? 313 AD. Then later on, that century in 380 AD, Roman Catholicism became the official religion of the Roman Empire. So yung pong Catholicism ay galing po talaga sa Rome. Kaya tinawag na Roman Catholicism. Ang Catholicism ay ibig sabihin nito ay universal lang. Ibig sabihin ng Catholic, no? Universal. Itong religion na to o denomination na to ay opisyal na itatagpo noong 380 AD, no? Tinawag siyang Roman Catholic Church.
official religion of the Roman Empire. Sa Roma nagsimula. Kaya nga ginawa lang nilang sumasakop sila ng mga bansa para ipilit nilang tanggapin ang Roman Catholic belief para kaya nga po dito sa pagpasok sa atin sa Pilipinas ay talagang tabak at Biblia ang hawak. Sa kaliwang kamay ay Biblia, sa kanang kamay ay tabak. Pag tatanggapin mo o hindi, kapag hindi tinanggap ay pinapatay nila ang mga Pilipino noong panahon na yon. Okay? During the following 1,000 years, Catholics were the only people recognized as Christians. Sila lang po yung tinatawag na Christians nung mga nakaraang libong taon, mga kapatid. So tingnan natin noong 1054 AD, a formal split occurred between the Roman Catholic and the Eastern Orthodox churches. These divisions remains in effect today. Hanggang ngayon po, meron po tinatawag na Eastern Orthodox churches. Galing din po sa Catholic Church yan. Nag-split sila kasi itong mga Catholic Church talagang tuloy-tuloy ang pagkahawa nila sa paganism, no? Yung compromise, pag-compromise nila sa paganism. Ito kasing Eastern Orthodox churches, mas mga conservative itong mga to. So ayaw nilang magpahawa dun sa mga pagtanggap sa mga tradisyon at yun sa mga pinagtibay ng mga tao ng mga paniniwala. Mas conservative po sila. The next major division occurred in the 16th century with the Protestant Reformation. So diyan po naganap yung mga malalaking impormasyon, no? Dito po sa between 14th to 16th century, nagkaroon na po yung tinatawag na mga Protestant Reformation. Kaya nga pinagmamalaki ng Catholic Church na yung mga Protestant churches daw ay nanggaling sa kanila. Totoo naman talaga na galing doon yung mga karamihan pong mga Protestant denominations ngayon ay galing sa Roman Catholic Church. Lumabas lang sila kasi nakita nga po nila na hindi pala ganun ang sistema ng Biblia sa paraan po ng kaligtasan. Nakita nila na ang Catholic Church ay nahaluan na po ng paganism. Wala na yung dalisay na aral na nagmula po sa mga alagad. Those who remain faithful to Roman Catholicism believe that the central regulation of doctrine by church leaders was necessary to prevent confusion and division within the church and corruption of its beliefs, mga kapatid. So nakita nila po yung pagka-corrupt, pagkasira po ng dalisay na aral ng Diyos. Natabunan na po kasi pinalabas po nila, may mga konsilyong ginawa, pinag-uusapan at pinagtitibay nila na mas mataas ang tradisyon kaysa sa Biblia. Noong 33 to 100 CE, mga kapatid, this period is known as the Apostolic Age, during which the early church was headed up by the 12 apostles of Jesus, who began missionary work to convert Jews to Christianity in various regions of the Mediterranean and Middle East. So ito po yung period 33 to 100 CE, mga kapatid. Nandito po yung tinatawag natin na Apostolic Church talaga. Buhay na buhay pa ang mga apostol niyan nung panahon na yan. Yan yung tinatawag na batang iglesia sa bagong tipan. So yan na po mga kapatid, no? Sa panahon na yan, apostolic. Kaya tinawag na apostolic church yan. Okay? Sunod-sunod na po yan. Hindi ko na po siguro may emphasize ako sa bandang dulo. Ito yung mga historical account niya. Screenshot nyo na lang po mga kapatid. 60 CE, si Apostle Paul ay pumunta sa Rome after suffering persecution for attempting to convert Jews to Christianity. Yan na po yan. Noong 100 CE to 325 CE, known as the anti-Nicene period, no? Ibig sabihin before the Council of Nicene, na kung saan po dito ay nagkaroon ng tinatawag na pagtaas ng paghihiwalay ng mga bagong tayong mga simbahan mula po sa tinatawag na Jewish culture, gradual spread of Christianity papuntang Europe. Yan. Kaya lumawak na po yan. Okay? At because of persecution, talagang nangalat po yung mga Kristiyano. Kaya nga po na-discover din yung New World na ngayon po ay tinatawag ng United States of America. Dahil yung mga inuusig sa lugar po ng Europe, ng Rome, ay tumakas sila sa iba't ibang mga lugar. Naalala niyo po yung kasaysayan ng church, ng persecution, ng Inquisition. Mababasa rin yun po yan, mga kapatid, sa Great Controversy. Nandyan po yung mga Waldensians, yung itinayo ni Peter Waldo na grupo ng mga mananampalataya. Ang dami po yan na mga iba't ibang grupo na talagang sinisikap nilang manirahan na lamang sa mga yungib, sa mga kuweba, sa mga kabundukan, dahil inuusig sila dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil hindi po nila matanggap ang aral
na ipinapatupad ng simbahang ito na nahaluan po ng paganismo. Roman Emperor Constantine legalized Christianity noong 313 CE. And in 330, moved the Roman capital to Constantinople, leaving the Christian Church to be the central authority in Rome. Kaya mga kapatid, makita po natin kung kailan nagpa-convert itong si Constantine the Great. Tapos ito po isang pagano. Tapos ginawa niya, nilegalize niya ng Christianity kasi kahit inuusig niya, pinapakain niya sa leyon, binabalatan ng buhay, pinupugutan ng ulo, hindi maubos-ubos itong mga Kristiyanong ito. Sabi niya, ano kayang gagawin ko para ma-conquer ko itong mga Christians na ito? So nakaisip siya ng strategy, mas peaceful. Instead na i-persecute niya mga Christians, siya na lang ang nagpa-convert sa Christianity. So kaya nga sabi, nabautismuhang pagano. Sabi sa mga writings, no? Pagano na nabautismuhan. Pero ang matindi, hindi po siya totoong na-convert. Hindi po siya totoong sa panloob na puso niya ay hindi totoong tinatanggap niya ang katotohanan. Kundi parang strategy na ginawa niya na maipasok niya yung kanyang mga paniniwala at aral. Kaya nga nagkaroon po ng tinatawag na compromise of uh, biblical doctrines na haluan na po ng mga simbolo ng mga aral ng tao, yung tinatawag natin na paganism, mga kapatid. So ito pong 325 CE, the First Council of Nicaea, converged by Roman Emperor Constantine I, and the council attempted to structure church leadership around a model similar to that of the Roman system and also formalize key articles of faith. So ito na po mga kapatid, 551 CE, ito po yung tinatawag na Council of Chalcedon. Okay. Itong 590 CE naman, si Pope Gregory the First initiates his papacy, during which the Catholic Church engaged in widespread efforts to convert pagan peoples to Catholicism. Okay, kaya naghalo eh. Yung mga pagan, kino-convert nila sa Catholicism, pero pagpasok sa Catholicism, dala-dala po yung kanilang mga rebulto, yung mga pinasok na, pero pinalitan lang. Pinalitan. Tulad po ng mga pagano na nahikayat sa Catholicism, ay ipinasok naman nila yung mga rebulto nila, pero minodify lang. Minodify nila. Instead na sila Zeus, yung mga apostol ang pinasok nila, pero rebulto pa rin. 632 CE, Islamic prophet Muhammad dies. In the following years, the rise of Islam and broad conquest of much of Europe leads to brutal persecution of Christians and removal of all Catholic churches. Yan po mga kapatid. 1054 CE, the Great East-West Schism marks the formal separation of the Roman Catholic Church. Ito pong schism mga kapatid, ito yung mga event na mga pangyayari po ito na kung saan po nagkakaroon po ng mga friction, parang hindi pagkakaunawaan. Hindi nagkakaroon po ng tinatawag na formal separation. Yung tinawag na schism mga kapatid ay nagse-separate yung Roman Catholic Church and Eastern Orthodox branches of the Catholic Church. Kaya ang Catholic Church ay meron pong Catholic Church at meron ding Eastern Orthodox. Yan po, may mga branches na rin sila. Parang sa Adventism, marami na rin tayong mga branches, no? May mga offshoot na rin. Ng 1250 CE, naganap po yung Inquisition. Begins in the Catholic Church. An attempt to, ano po itong Inquisition? Nakasulat po ito sa ating mga social studies books. Napapag-aralan po natin ito. Ito yung attempt to suppress religious heretics and convert non-Christians. Kanila pong inuusig ang mga heretics, mga tinatawag nilang herehe at pilibustero. Hindi sumusunod sa simbahan at hindi rin sila sumusunod sa gobyerno. So may mga, kaya si Rizal, di ba? Nahatulang herehe and pilibustero. Okay, various forms of the forceful inquisition. Ito na nga po yung pinapakain sa leon, binabalatan ng buhay, so pinapahirapan, pinupugutan ng ulo, inquisition po yan. Would remain for several hundred years, ang tagal po, until the early 1800s, eventually targeting Jewish and Muslim peoples for conversion as well as expelling heretics within the Catholic Church. Kaya ang dami pong napatay dito mga kapatid. Okay? 1517, ito yung kay Martin Luther, publishes the 95 Theses formalizing arguments against Roman Catholic Church doctrines and practices and effectively marking the beginning of the Protestant separation from the Catholic Church. So dito na nga po yung paghihiwalay. Nung mamulat ang mga mata ng mga kaanib ng Catholic Church na tama pala yung ipinapangaral ni Martin Luther doon sa 95 thesis na ipinako niya sa Wittenberg Church.
ay na-realize po nila na ang kaligtasan pala ay biyaya. Hindi kailangan binabayaran ng tao. Biyaya pala ito. 1870 CE, the First Vatican Council declares the policy of papal infallibility, which holds that the Pope's decision are beyond reproach, essentially considered the Word of God. Ito po yung tinatawag na doctrine of infallibility. Pag sinabi ng Pope, tama yan. Walang pagkakamali yan. Hindi pwedeng baliin yan. Katulad yan ng salita ng Diyos. Kita niyo po, ibinantay, di ba? Yan na po yung tinatawag sa Biblia na nagsasalita ng pamumusong, di ba? Blasphemy. Blasphemy ang tawag doon. Pamumusong yung hindi mo posisyon pero inaangkin mo. Yung hindi mo salita pero sinasabi mong salita ng Diyos. Hindi salita ng Diyos pero salita mo pero inaangkin mo ito'y salita ng Diyos. So ito po yung First Vatican Council na i-declare na po nila na pag may papang nakaupo dun sa Vatican, anumang sabihin niya, tama yon, dapat sundin yon. At yun ay katulad na salita ng Diyos. Yung po tinatawag na doctrine of infallibility. Hindi nagkakamali ang Pope. Di ba? Kahit sa kabihan ng lahat, alam din natin na tao rin silang katulad natin na makasalanan. So yung 1250 CE Inquisition begins in the Catholic Church. And then, 1960s CE is the Second Vatican Council in a series of meetings reaffirmed church policy and initiated several measures aimed at modernizing the Catholic Church. Kanilang minodernize, no? Okay? 1960s po. Yan na po yun, okay? Tingnan naman po natin mga kapatid itong Catholic beliefs. Okay, dito rin yung hierarchy na ulit. Nagpakita ulit dito mga kapatid. Ito po yung hierarchy po ng kanilang mga leaders from Pope to laity, yung mga people. No? May tinatawag silang archdiocese. Kapag merong archbishop, siya pag sinabing arch po ay pinuno, ano? Pinuno. Over several dioceses combined. Okay. Archbishop po, chief bishop ang ibig sabihin nun. Okay? So ito po 'yon. Tingnan natin po yung mga important Catholic places. Kumbaga sa Iglesia ni Cristo, yung temple nila doon sa Metro Manila, no, sa Quezon City, yung kanila pong most important place sa kanila pong paniniwala. Yung mga ket, tabi mo na kanya. Okay. Ito po, naniniwala din po sila, no? May mga specific places sila pinapaniwalaan. Tulad po ng Israel and Palestine. Israel and Palestine, naniniwala din kasi sila, ang mga Catholic Church members, na sila po ay nagmula po sa Israel. At sa Palestine, mga biblical places po ito, di ba? Naniniwala sila na nagmula rin sila sa Jerusalem, sa Bethlehem, sa Nazareth. Dahil yan po ang birthplace ng ating Panginoong Hesus at mga lugar na tinahak ng Panginoong Hesus sa panahon ng kanyang ministry. Okay, naglalaro ng pusa yung dalawang kids ko rito eh. Okay. Ang second na ang second po na important place po ng Catholic Church ay yung Vatican City. Siya nga pala po, may mga nagtutur po dun sa Jerusalem, dun sa lugar po sa Israel. Marami din po simbahan din ng Catholic. Actually, yung mga biblical places diyan nilagyan nila ng mga simbahan nila eh. Parang kung titingnan nyo nga po sa mga documentary na pinapanood ko, nakita ko na mga ini-interview doon sa biblical places, mga Catholic, hindi po mga Hudyo lang, Catholic talaga ang nagtitake over. Sabi nila, doon daw yung kanilang point of origin talaga is sa Israel. Okay, kiniklaim nila yon. So, yung Vatican City po ngayon, so aside from Holy Land sa Israel, Palestine, ay pangalawa po sa kanilang mas mahalaga sa kanila ay yung Vatican City sa Rome, yung St. Peter's Basilica, yung tinatawag na Sistine Chapel, yung St. John Lateran Cathedral, sa Rome din po yon mga kapatid. At meron din po silang tinatawag na diocese or archdiocese. Mga malaking simbahan po nila ito. Ito po yung mga types of places po nila, na mga religious places po nila. May tinatawag po silang cathedral. Pag sinabing cathedral, talagang malalaki po itong mga simbahan.
basilica. Yung sa Rome po, yung Vatican ay basilica po ang tawag doon. St. Peter's Basilica. Pero yan po ang alam kong pinakamalaki sa lahat ng kanilang mga structure na ginawa o gusali ng na under po ng Catholic Church. Okay, Paris. Pag Paris po, ito na po yung mga yung mga parokya, yung mga simbahan nito sa mga municipal ganyan, Parish Church, rectory, para mga training center po nila to. Convent. Ang convent, pwedeng ito ay training center po ng mga madre or ng mga pari. Convento, kung tawagin nila. Convento, kalimitan po mga lalaki. Pag monastery, ngayon po, ang alam ko pag monastery, yung mga pari din ito ng mga nag-aaral. Pero kalimitan ngayon yata parang ang mga gumagamit yan mga madre. Monastery, convento, monastery. Yan po yung mga school, sentro po yun. Parang mga university na mga nag-aaral po na maging madre o maging pari. Yan. May tinatawag din silang seminary. Kaya ang tawag sa kanila pong mga nag-aaral, sa ating kumbaga sa atin theology student o Bible student, sa kanila naman ay seminaryan. Yan. Meron din sa mga tinatawag na mga shrine. Ayan, kagaya dyan sa EDSA. EDSA ba yun? Yung nilagay nila yung kay Mary, yung image ni Mary sa pinagdausan ng people power. Parang ina-attribute nila yung pagkakapatalsik sa dating rehimeng Marcos ay kapangyarihan ni Maria. Marian's power. Kaya nilagay nila doon yung shrine. Okay? Mga lugar po na kung saan itinatayo yung mga rebulto. Kung sino yung kinikilala po nila na santo na patay na tumutulong di umano sa kanila. Meron din sila mga tinatawag na retreat center. Yan po nagaganap yung kanilang mga retreat o kaya mga seminars o kaya mga gatherings. Yan po tinatawag nila retreat centers. Yan po mga important Catholic places mga kapatid. Okay? Tingnan po natin mga kapatid yung mga paniniwala po ng Catholic. Yung mga devoted na Catholics. Meron din po kasi mga devoted eh. Sa atin naman ay mga devoted Christians din. Pag devoted Catholic po, ito po yung kanilang oriented po sila dito. As Catholic, I am called to love my neighbor as myself. Ibigin ang aking kapwa, nagaya ng aking sarili. Share with others the joy of knowing Jesus Christ. Kaya nag-evangelize din po sila kasi gusto nilang ma-experience daw ng iba yung kaligayahan na naranasan nila na makilala na si Kristo. Celebrate the sacraments regularly. Mamaya po, tingnan natin yung tinatawag nilang 7 sacraments. Ano-ano po ba yon? And then ano pa? Pray the Holy Rosary every day. May mga ano po yan. May mga beads po yung rosary na yan. At kung titingnan mo po, pakikinggan nyo po yung pananalangin nila. Halimbawa, may mga part dyan na paghawak nila yung beads na yon, yung part ng rosary na yon, ito po, paghawak nila tong part ng rosary na yan, may part dyan na Aba Ginoong Maria, meron din namang Ama namin. Yan. May mga ano po yan, tuloy-tuloy po yan na panalangin. Yung sinasabi sa Biblia na panalangin na paulit-ulit. Walang kabuluhang paulit-ulit. Okay? Pray the Holy Rosary. Yung mga devoted Roman Catholic members po ay nagpipray ng rosary. Especially po yung kanilang mga manang, yung mga tinatawag nilang mga Catholic Women's League o yung kanilang mga private army. Anong tawag natin doon sa kanila? Kumbaga sa atin Adventist men. Anong tawag natin doon mga kapatid? Sa mga private army nila. Yung mga kalalakihan nila nagsiservice sa mga patay. Knights of Columbus. Tama, Knights of Columbus nga po. Okay, nag-celebrate po sila ng sacraments. May paniniwala din po sila na forgive as I have been forgiven. Magpatawad din daw tayo katulad ng pagkapatawad kung paano pinatawad tayo ni Kristo. Ito po yung Roman Catholicism mga kapatid. Ito po yung mga pagkakaiba sa Protestantism. May tinatawag na importance it grants to tradition, ritual, and authority of the Pope. Sila po kasi kinikilala po nila na mataas po yung tradisyon. Bawa, Christmas, December 25, Holy Week, di ba? Yung mga tradisyon yan eh. Rituals and authority of the Pope, yung kapangyarihan ng Papa. Pag sinabi ng Papa, kahit wala sa Biblia yan, susundin nila yan kasi naniniwala sila ng Papa, may kapangyarihan ding baguhin kung anong sinabi ng Diyos sa Biblia. Yun ang paniniwala po nila. Doctrines of Papal Infallibility and the Eucharist. Opo, yung doktrina po ng infallibility. Kahit ang pari ay na-link, halimbawa sa madre o sa babae or ano man yung nagawa nilang kalokohan, pag nagsalita yung papaniwalaan pa nila, kasabi nila, issue lang yan.
Chismis lang yan, hindi totoo yan. Ang Pope ay hindi nagkakamali. So may tinatawag silang celibate male priesthood. Yan po, meron ding part ng history, may Pope na naupo sa Vatican na nagdeklara na ang pari dapat ay hindi mag-aasawa. Ang tawag dito ay compulsory celibacy. Di ba? Sa Christianity naman, sa atin, may tinatawag na gift of celibacy. Pag may gift of celibacy ka, ang purpose ng gift of celibacy, mga kapatid, ay para sa advancement of God's kingdom. Pagkapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoon. Kung ikaw ay may gift of celibacy, mag-commit ka talaga na mag-involve ka o mag-join ka sa mga grupo na nagpapalaganap ng ebanghelyo. Pero kung gagamitin mo yung celibacy mo, na mabubuhay ka lang na hindi ka nag-asawa, tapos ay hindi ka rin naman nag-commit sa gawain ng Panginoon. So sayang yung gift of celibacy. Pero dito po sa Catholic Church, may tinatawag na celibate male priesthood. Naka-inject na po sa isip nila yan, pag nagpari ka, hindi ka talaga mag-aasawa. Kaya pag yung ibang mga pari, pag gusto mag-asawa, lumalabas sila sa kanilang devotion, yung kanilang vocation bilang pari. May mga kilala po tayo dyan, may Adventist nga po na convert pari na na-convert sa Adventism, iniwan yung pagkapari, nag-asawa din po siya. So okay, may mga ganun pong instances. Pero ang malungkot lang kasi, hindi nga sila nag-aasawa, pero dahil meron silang sexual urge or drive, nangyayari po, ang mga issue po sa kanila naman, katulad ng lumabas na The Priest, yung movie na The Priest, ang kanila po namang binibiktima yung kanilang mga kabataan na mga anong tawag natin doon, yung mga nag-a-assist sa kanila? Sakristan. O kaya naman, may mga nangyari din po sa kasaysayan, mga madre naman. Yung isiniwalat ni Alberto Rivera, isang mataas din na pari, na na-convert sa Protestantism, isiniwalat niya na yung palang Vatican, merong malalim na tunnel papunta naman sa monastery sa kabilang seminary ng mga madre. Nagmi-meet pala sila doon. Yung mga pari, kapag may sexual drive, makikipagkita sa mga madre. Sinabi pa niya, kaya pala yung mga damit ng mga madre, ganun kaluluwag. Exposition po niya yun nung siya yung lumabas sa Catholicism. Para hindi mahalata na yung isang madre daw, buntis na. Ayan po. Tapos meron dong mga lugar po sa ilalim ng sa tunnel na doon po tinatapon yung mga ina-abort na mga bata o kaya pinanganak na bata na hindi na binubuhay. Marami dong mga buto ng mga sanggol na ipinanganak or yung tawag doon, nilaglag dahil po sa hindi dapat malaman ng publiko na sila po ay may mga ganong involvement sa sexual activity. Emphasis on confession, mga kapatid. Pero yung sinasabi ko po, hindi naman po lahat. Meron din talaga mga debotong mga pari na napagtatagumpayan nila ang kanilang sexual drive. Pero ang malungkot, pag may mga nalilink, yun nga po, kung hindi po sa mga sakristan na kapwa lalaki nila, ay sa mga madre naman o kaya lumalabas din talaga sila po. Pag hinubad na nila yung sutana nila, pag lumabas na yan, at naka-civilian na nasuot yan, hindi mo na alam sila kung saan pumupunta. Pero kalimitan po, sa likod ng kanilang mga sutanang suot, meron din po nabumuhay dyan na parang normal din na taon, makasanlibutan. Pumupunta rin sa mga beer house, meron ding mga kinakatagpong mga babae, mga ganun po. Hindi naman lahat, pero yun ang mga issue lumalabas. Kaya pinatigil nga po nila yung The Priest eh. Ayan. Ang nagiging anak daw nila ay nilalagyan ng bahay ampunan. Pwede. Opo, para sabihin na ito iniwan ng magulang pero anak pala nila yon. Okay. Kasi meron din sexual drive yan eh. Hindi naman biblical wala naman sinabi sa Biblia na kung maglilingkod ka sa Diyos, wala ka dapat asawa. Ang sabi ng Bible ang 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 obispo dapat isa lang ang asawa. Hindi po sinabing huwag mag-asawa. Pero yun nga po, tradisyon nila, ginawa po nila yun na tradisyon, pinagtibay na ang pari dapat walang asawa. Kaya pagka pumasok ka sa priesthood, yung priesthood ng pagiging pari sa Catholic context, talagang hindi ka po mag-aasawa. Sa atin po, yung priesthood of all believers, pwede mag-asawa. Okay. Ano pa yung veneration of the Virgin Mary and other saints? Si Maria po ay dahil nanganak siya ang naging daan ng pagiging tao ng Panginoong Jesus. May veneration of the Virgin Mary. Inan nila.
Kina-canonize nila yan para maging santo o santa. Yan, di ba meron ganong sistema ng Catholic Church na may proseso silang ginagawa. Kaya si Mother Teresa, di ba? So na-canonize nila yun na naging Saint Therese. Yan. Si Saint Mary na po ang tawag nila dito. And other saints. Yung iba pang mga santo. Okay? Narito po yung 10 hallmarks of the Catholic Church. May tinatawag po na Bible, Eucharist, may Mass, may tinatawag na ano ba itong isa? Sacraments, Apostolic, ayan. Tapos ay papacy, words of mercy, prayer and devotion, season and feast, saints. Yan po yung 10 hallmarks of the Catholic Church, mga kapatid. Okay, tingnan po natin yung Catholic beliefs, no? Ito po yung Catholic beliefs. Ito yung formula po nilang salvation. Good works plus faith equals salvation. Kailangan daw, kahit may pananampalataya ka, samahan mo daw ng mabubuting gawa para maligtas. Pero sa atin naman, ay ang kaligtasan ay sa magitan ng biyaya at pananampalataya. No? Nagbubunga yun ng kaligtasan. Pagkatapos nating maligtas, mas magiging masunurin na tayo. Nandun yung obedience. Hindi yung sabihin mo na iniligtas ka na sa biyaya, wala nang kautusan. Ibig sabihin ba, iniligtas ka na sa biyaya, susuway ka ulit. Di ba? Dapat maging mas obedient na mga taong iniligtas sa magitan ng biyaya at pananampalataya. Okay? May tinatawag na 7 sacraments. Ito daw pong 7 sacraments, vital to salvation. Parang kung i-connect natin sa Adventist context, kumbaga sa atin, ang kaligtasan merong 3 stages. Di ba sabi natin merong justification, pag-aaring ganap, meron tayong tinatawag na sanctification process, and merong glorification. Sanctification pagkapakabanal, at yung tinatawag na glorification, pagluwalhati. No? So inaring ganap, pinabanal, i-glorify. Pagbalik ng Panginoong Hesus ay bibigyan tayo ng glorified body. At yun na yung culmination ng ating kaligtasan. So vital to salvation daw po yung 7 sacraments. Kailangan po ay dumaan daw po doon bawat Catholic. Mamaya po, malapit-lapit na akin na pong ipapakita sa inyo kung ano po yung 7 sacraments na pinapractice ng Roman Catholic Church. Okay, sabi dito mga kapatid, yung Eucharist, yung tinatawag na communion, tuwing may misa po sila, ay meron silang tinatawag na communion service. Ang tawag nila doon ay Eucharist. Sa atin naman po ay Santa Cena, communion service. Ano po yon? May pagkakaiba lang po tayo doon sa kanilang paniniwala. Tayo po ay naniniwala sa tinatawag na consubstantiation. Ibig sabihin po, kung di ako nagkakamali, Doc Ray, ang consubstantiation belief, doon sa pinag-uusapan po natin yung tinapay na ginagamit, o sa kanila ay ostya, sa atin ay unleavened bread. Tapos may alak, sa kanila po ang alak, pwedeng champagne, kahit emperador yata pwede sa kanila. Pero kalimitan hindi sila gumagamit ng mga ordinaryong alak. Ang ginagamit po niya mga yan, mamahaling alak talaga, mga champagne, mga imported na champagne. Kaya nga po pag nagmisa sila simula umaga, halos every hour may misa sila sa malaking mga katedral. Pagdating ng hapon, iba na po yung kanilang salita. Manalangin tayo, itaas ang ating mga puso sa Diyos. Parang ano na, iba na. Kaysa sa umaga po, yung mas maaga, wala pang ano. Paghapon na, medyo may tama na siguro. Lasing na. Kasi talagang totoong alak yung ginagamit nila. So, yun po. Yung tinatawag na pagkakaiba nito mga kapatid, i-discuss ko na rin itong tinatawag na yung paniniwala po dun sa ginagamit ng mga simbolo sa tinatawag natin na Eucharist. Ay yung Eucharist sa kanila, doon naman sa Adventist context ay communion service o Santa Cena. Sa atin po gumagamit tayo ng unleavened bread, tinapay na walang pampalsa o libadura. Samantala ang Catholic Church gumagamit po sila ng ostya. Ostya ano po, yung dumidikit sa ngalangalak kapag may kasalanan ka lang. Ostya. So ngayon, ang sistema po nila mga kapatid, ang umiinom lamang ng alak, talagang literal na alak. Yung mga pinapatunayan niya ng mga sakristan ng mga kaibigan natin. Talagang totoong alak doon iniinom. Sila pa yung nagsasalin doon sa kupita. So yun, mga kapatid, mga champagne daw po na mamahalin yun. So totoong alak talaga yung ginagamit nila. Sa Adventist naman ay katas ng ubas, no? Yung Welsh kalimitan ginagamit natin. So dun sa paniniwala, yung Christ entered through transubstantiation. Ang ibig sabihin po ng transubstantiation, kapag po yung ostya at yung alak ay naipanalangin na po ng pari. Pag itinaas na po ng pari yung malaking ostya at sinabi niyang ito
pinanalangin niya, sinabi niyang katawan ni Kristo. Pag nag-amen yung mga tao, naniniwala ka na. Yung kanyang itinaas na ostya ay simbolo yon ng mga ostya din nandoon sa pinakang yung sineserve nila ngayon sa mga tao. So, may paniniwala po sila sa tinatawag na transubstantiation na pagkatapos ipanalangin ng pari, ang ostya at yung alak ay nagiging literal na dugo at katawan ni Kristo. Kaya nga nagiging cannibal sila kapag sila po ay ano. Marami silang mga patutuo diyan. May mga himala nga daw po nangyari sa mga ibang bansa. Pagkatapos manalangin daw, pagbukas ng pari dun sa kalis, yung kanilang golden, ano ba yan? Yung golden cup, yung metal na ginagamit nilang saro, ay talagang nakita dugo, fresh na blood talaga yung nakita. And then nagkaroon din ng fresh daw na laman ng tao. Mga ano lang yan, mga kwento-kwento nila, mga himala daw talagang pagkatapos ipanalangin. Pero ako pinaging katoliko din at mahilig din ako mag-ostya-ostya, kung bibigyan din ako, ay wala po akong nakita na pinag-pray na naging literal na katawan o laman ng tao. So yung transubstantiation, ibig sabihin nito ay pagkatapos mo ipanalangin, yung mga simbolo ng ostya at alak, nagiging literal na dugo at katawan. Sa atin naman ay consubstantiation, ang ang katas ng ubas at yung unleavened bread ay mga simbolo lamang ng katawan at dugo ni Kristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo at nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Okay, maliwanag po yung pagkakaiba ng transubstantiation at yung consubstantiation. Church is essential to the mediation of God's love and grace to the world. Yun daw po simbahan ay mahalaga para sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang biyaya sa sanlibutan. Kaya para sa kanila po, para maligtas ka, dapat connected ka sa church para makakonect ka din sa Diyos sa langit. Dahil ang mga mediator, nandun sila sa kanilang simbahan. Dahil meron silang doktrina sila po na sinasabi na mediatorship of the priest. Sila po yung namamagitan daw po sa tao at sa Diyos. Kaya mga pari sila po yung earthly mediator. Yan. Para ang panalangin mo makarating sa langit, dapat dumaan ka sa pari. Okay. So, may tinatawag na priest cannot marry. Yun nga po yung tinatawag natin na gift of celibacy. Hindi po, ag celibacy pala. Hindi po gift of celibacy. Okay. Belief in the Trinity. Wait lang po kasi itong bunso ko malakas ang boses, naglalaro ng pusa. Tulog na palang mama. Malapit na po tayo matapos. Okay. Dumako na tayo dito mga kapatid sa tinatawag na ecumenism movement. Ito pong ecumenism movement, isa po ito sa mga programa ng Catholic Church kung saan po ay Catholic beliefs about other religions. Naniniwala po sila, itong mga lumabas sa kanila na mga dating kaanib ng Catholic Church na naging protestante ay mapapabalik po nila sa kanila pong kawan. They believe the fullness of God's truth resides only in the Roman Catholic Church. However, Catholic dialogue and talk with non-Catholic Christians in the hope that someday divisions will be healed. This dialogue is known as ecumenism. Matagal na po yan. Siglo na po. Yan tagal na pong ecumenism movement na yan. Ginawa po yan ng Catholic. Kaya makakarinig po kayo ng mga interfaith meeting. Yung mga iba't ibang sekta na nagsasama-sama. Kanila po yan, nasa likod po yan ng Catholic Church. Pinagkakaisa-isa niya yung mga religion. Kasi nasa prophecy naman, nasa last days, magbabalikan lahat yung mga Protestant churches na yan sa Roman Catholic Church. Ang maiiwan na lamang ay isang loyal na group, yung mga Sabbath keepers. Sangayon po sa Spirit of Prophecy, binabanggit po yun. Christians also dialogue with other religions, Judaism, Islam, Buddhism, etc. Searching for common ground, this is known as interreligious dialogue. May mga video po ako napanood sa YouTube na nandyan po yung mga nag-submit na kahit Muslim leader, yung mga iba't ibang grupo, mga matataas na leader po ng mga iba't ibang sekta, Baptist, Methodist, humahalik sila dun sa singsing ng Papa, ng Pope. Tingnan po naman natin yung comparison of beliefs.
ito lang po, between Lutheran Church sa Catholic Church. Ang Lutheran Church naniniwala po na priesthood of all believers. Katulad din po nating Adventist. Yung 1 Peter 2:19 ba yun? Yung priesthood of all believers. Yun nandiyan sa ating philosophy, di ba? Mission and vision, nandiyan yan. Diniscuss ni Doc Ray, di ba? Sa Catholic Church naman, yung tinatawag na hierarchical priesthood. May hierarchy po yan. Hindi lahat ay pari. Meron lang po tinatawag na hierarchy. Yung mga ano lang, yung mga nag-aral na elevate, nag-aral sila, na ordinahan. Yung sila lang yung mga nandyan. Okay. Nailathala sa dyaryo ng US ang, yun daw po yung title na, ano yung sabi ron? Tapos na ang laban. Tapos na po yung laban. Okay. Nailathala sa dyaryo ng US, ang headline ay The Protest is Over. Tama po. World Council of Churches. Yan po. Yung kanila din po yan, pinagkakaisa po. May mga issue nga na member na tayo dyan eh. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ay hindi po tayo kaanib dyan. No? Pinatunayan po yan. Okay. Ano pa? No religious life daw po sa Lutheran Church. Dito naman sa Catholic Church may religious life. Married clergy. Sa Lutheran Church, parang sa Adventist din, nag-aasawa ang mga pastor. Dito po sa Catholic Church, celibacy. Sa Lutheran Church, walang pope. Sa Catholic Church, authority of pope and bishops. Sa Lutheran National Church, sa Catholic Church naman ay Universal Church. No? At yung sentro ay nandun sa Vatican. 2 sacraments, baptism and Eucharist. Sa Catholic naman ay 7 sacraments. Tapos walang misa po na binabanggit, kundi church services. Parang kagaya sa atin, may misa po ang Catholic Church. Different view of real presence, Christ actual present in the Eucharist. Okay. Vernacular Bible in worship, Latin. Yung sa Catholic Church po, Latin until 1960s po. Pero beyond that date, wala na po. Ginawa na rin pong vernacular din. Dati po, pag nagmimisa po ang mga pari, nakatalikod dyan. Kasi wala pa daw pong gwapong pari noong unang panahon. Yung joke na isang pari nagsermon, nakinig ko. Bakit bakit nakatalikod ang mga pari noong unang panahon pag nagsisermon, nagmimisa? Tapos Latin, di ba intindihan? Es procolorum. Mga ganyan, di ba? So hindi natin maintindihan sila sabi nila. Basta amen. Amen lang tayo ng amen. Ngayon po, ay vernacular na din ang ginagamit nila. Ginagawa nila pong localized na rin. Kung Ilocano, Ilocano rin yung sermon nila. Kung Tagalog, Tagalog, Bicolano. Stress on preaching po sa Lutheran Church. Stress on tradition and authority. Okay? Good works rejected. Fasting, pilgrimage, indulgences sa Lutheran Church. Kasi itong Lutheran Church, kaya itong ginamit po na example, dahil ang Lutheran Church po ay sumunod po sa mga prinsipyo at pinaglaban ni Martin Luther. Kaya yung mga followers ni Martin Luther, nagbuo rin ng kanilang sariling simbahan, tinawag na Lutheran Church. Na ang founder niya na si Martin Luther. Okay po, value of faith and working out your salvation through good works. I-work out mo raw ang iyong kaligtasan sa pagitan ng mabuting mga gawa. Yan ang sabi ng Catholic Church. Okay mga kapatid, tapusin na po natin, malapit na. The sign of the cross. Bakit po nagka-sign of the cross ang mga Catholic? Okay, why do Catholics cross their forehead, lips and heart at the gospel? We cross our forehead so that the word of God may be in our thoughts and purify our minds. We cross our lips so that our speech may be holy and incline us to share the gospel with others. And we cross our hearts to invite God to strengthen our love for Him and others. This is so we may know, proclaim, and love Jesus more. So ito pala, yung deeper meaning. Bakit nagsa-sign of the cross ang mga Catholic Church members, mga kapatid? So malalim din, di ba? Kung titingnan mo po yung kanilang devotion, kung bakit nagsa-sign of the cross sila, yung pala ang malalim na kahulugan para sa kanila. Okay? Roman Catholic versus Protestant naman po tayo. Roman Catholic, Mass done in Latin. Noong unang panahon po yan. Protestant naman, Masses were in the language of the people. Vernacular, kung ano naintindihan ng mga majority ng mga members, yun po ang ginagamit na lingwahe sa panahon ng serbisyo o pagsamba. Number 2, believe priests were a link between God and people. Ang Catholic Church, naniniwala sila na kung walang pari, hindi ka makakakonect sa Diyos. Kailangan mo talagang pari. So dito naman sa Protestant, believe that you could find God without a priest or pope. Dahil naniniwala tayo sa priesthood of all believers. Lahat ng tumanggap kay Kristo ay may lahing pagkapari.
Di ba? Peculiar people. Dun sa ano, dun sa Book of Peter yung binabanggit. Priests would devote life to God and were unmarried and wore elaborate robes. Sa Protestant naman, priest or pastor were ordinary people who lead normal lives and wore ordinary robes. Hindi po sila mararangya. Okay. Number 4, you would give gifts to priest for them to forgive your sins. Kaya nga pag nagmimisa mga kapatid, ay nagbibigay po ng pera sa sobre para yung namatay mo daw na mahal sa buhay, kung nasa impyerno, makarating ng purgatorio, bayad ka uli, magmamarcha yon papunta ng langit. Kailangan lang magbayad ka na magbayad para makarating sa magitan ng misa ng pare, makarating yung makasalanang kapamilya mong namatay na hindi nakapagsisi mula sa impyerno papuntang purgatorio at mula sa purgatorio papunta ng langit. So, ganda no? Kung totoo lang na ganun sana pagwayaman ng pamilya mo, kahit mamatay ka makasalanan, hindi mo kailangan magsisi o kaya hanapin ng Diyos habang nabubuhay ka. So, believe only God could forgive sins. Naniniwala po ang Protestant na ang Diyos lamang ang nakapagpapatawad ng kasalanan sa kasalanan natin sa Diyos. Hindi po pwedeng tao magkapatawad sa kasalanan sa Diyos natin nagawa. So maliwanag sa inyo mga kapatid, Protestant belief sa kayong Roman Catholic. Tingnan mo po naman natin yung Ten Commandments. Sa Ten Commandments po, ito yung original na Ten Commandments, Biblical Ten Commandments. Ito po yan, nasa left side ito. Ngayon, kung isa-summarize po natin yan, yung Ten Commandments na original, you shall have no other gods before me, you shall not make yourself an idol, you shall not take the name of God in vain, remember the Sabbath day to keep it holy, honor your father and your mother, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not lie, you shall not covet. Exodus 20:3-17. Ito po yun, yung detail niya. Yung detail niya. Semi-detailed pala pa to. Hindi pa talaga yung detail talaga to. Okay, ito yung fourth commandment, yung Sabbath pa rin. Okay, 6 days thou shall labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Ang Catholic Ten Commandments naman po, ito po, yung pangalawang utos, tinanggal po nila. Ito yung fulfillment sa Daniel 7:25, na itong kapangyarihang babangon na maliit na sungay, ang gagawin niya po ay kanyang babaguhin ang kautusan at ang mga panahon. Yan. Yan po, kautusan at panahon. Okay. So ito na po, binago. Yung thou shall not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath. Tinanggal po nila yon. So, meaning to say, kung tinanggal ito, magmumove yan, magkakaroon ng space Magmumove po, wala na po yung number 2, commandment number 2. So, itong number 2, magiging number 3. Ayun. Yung number 2, magmumove po sa pataas. Kita nyo po, yung thou shall not take the name of the Lord your God in vain. Naging number 3 sa original, naging number 2 na lang. Naging number 2 kasi nag-move sa pataas. So, inumit nila to kasi bakit? Tatamaan sila nito kasi pinasok nila sa panahon ng compromise na pumasok si Constantine the Great at saka yung mga nauna pang mga pagan na mga nagpa-convert sa Kristyanismo di umano ay ipinasok din ng kanilang mga rebulto. Kaya po ito na, tatamaan sila dito Kaya ang ginawa nila para hindi sila matamaan itong second commandment na wag gagawa ng mga larawang inanyuan, ano bang kawangis ng nasa langit o nasa lupa, wag gagawa ay dahil tatamaan sila diyan mga kapatid, tinanggal nila yan para walang tatama. Walang sisita sa kanila. Okay? Okay po. Malapit na po itong matapos. Sandali lang okay. Tama. Wait lang. Ginagawa ka. Tapos makita niyo po mga kapatid yung fourth commandment na remember to keep the holy Sabbath day ay naging third commandment na. Okay. Third commandment na. Ngayon, dahil siyam na lang po ito, para maging 10 uli, ang ginawa po nila ay in-split nila ang 10 commandments. Ang 10th commandment, thou shalt not covet thy neighbor's property, house, wife, animals, etc. Ang ginawa nila po, hinati nila yon, in-split nila para maging 10 uli, ma-cover up yung inalis nilang number 2. Okay, kaya you shall not covet your neighbor's wife sa number 9. Number 10, you shall not covet your neighbor's goods. So mga kapatid, yun po ang magic na ginawa nila sa panahon po ng pagbabago nila ng kautusan ng Diyos. Di ba sabi nga, infallibility.
So may kapangyarihan ang pare, ang Pope na gawin yan. May kapangyarihan siyang baguhin yan. So ginawa talaga nila. Okay? Ako po, ano yung aking connection, nagpa-fluctuate. Patapos na rin naman. Okay. Ito na po. Ito na po yung seven sacraments mga kapatid. No? Yung seven sacraments po ng Catholic Church, nandyan po yung baptism, reconciliation, confession, confession, Eucharist, confirmation, marriage, holy orders, yung ordination na tinatawag nila. At nandyan din po mga kapatid ang anointing of the sick. Yan po ang tinatawag natin po na seven sacraments of the Catholic Church. Sa baptism po, alam naman natin, mula po dun sa baptism na immersion, ginawa po nila ay baptism na marami silang ginagawang baptism eh. Pwedeng buhos, pwedeng wisik. Walang ano, walang internet connection. Wala. So instead po, sorry po, nag-fluctuate po yung signal ko rito sa internet kaya nawala po yung ating ano. Pero yung seven sacraments po, nandiyan po yung baptism. Pero yung baptism na ginagawa po nila ngayon, kung hindi wisik, buhos. Ako po ay naka-experience nung baby pa ako. Winisikan ako at binuhusan din. Okay. Wisik-wisik para mas matipid, mas practical, mas madali. So pero kung titingnan niyo po yung mga primitive churches ng Catholic Church, may mga baptismal pool po sa loob ng simbahan. Ibig sabihin po, pinapractice nila noon ang pagbabautismo ng paglulubog mga kapatid at hindi po binyag na wisik-wisik at buhos lang. Reconciliation po, ito yung tinatawag na confession and penance. No? Confession and penance. Yun nga po, sinasabi nga po na kapag gusto mong makakonik sa Diyos, gusto mong mapatawad yung kasalanan mo, magano ka, magbayad ka. So yun po yung tinatawag na nating mga kapatid na ano. Narinig niyo po ba ako? Hello? Narinig. Ay sige po kasi nawala yung signal ko. Nakakonect ako din yung internet ang gamit ko kasi cellphone sa laptop. So sige po, kahit hindi nyo nakikita ito, ay tuloy lang po natin malapit na matapos. So yung seven sacraments po nila, baptism. Pero yung baptism ng Bibliang lubog, ginawa nilang buhos sa kawisik. Reconciliation po, pwede naman tayong manalangin dapat diretso sa Ama tapos through Jesus Christ, in Jesus name, sa prayer natin. Ang ginawa po nila ay confession booth, yung mga ikaw ay pupunta doon sa confession booth para doon ka manalangin sa mga pari. Okay, penance. Yung magbabayad ka, salvation for sale, di ba? Para maligtas ka, magbayad ka, magpabisa ka. Okay, Eucharist, yung pong communion service. Ang laki po ng pagkakaiba. Halos lahat po ay talaga namang adulterated talaga, di ba? Yung communion service, pinapractice nila ang transubstantiation, nagiging actual body and blood of Christ yung mga simbolo. Dapat simbolo lang yon, ginawa nilang actual body. Kaya nagiging cannibals yung mga tao kapag sila po ay naki-participate dun po sa communion service. Okay. Confirmation. Alam niyo po ito, sino naka-experience po ng confirmation? Yung kumpil, yung parang sinasampal ka ng dalawang daliri ang pare. Confirmation po yun. Kumpil ang tawag dun sa atin nun. Catholic tayo. Na-experience ko rin po yan na kinumpilan ako. Parang takot nga nun kasi nagbibiroan nun. Sasampalin daw. Ako, gaano kalakas yung pagsampal? Yung pala, yung dalawang daliri ng pari pala, itatapik lang sa pisngi mo. Yun ay confirmation ng yung pagiging Roman Catholic Church member. So yung marriage po, yung pagkakasal, biblical naman po yan. Yung pag-aasawa. And then yung holy orders, ordination, in-ordain din po sa kanila. Kahit yung mga elders o yung mga priest. Hindi ko lang alam po kung paano sila. Kung na-ordain ka na priest, siyempre tumataas ka hanggang maging pope. Kung ibang ordination bilang pope. Sa atin kasi, di ba, kung diakono ka, i-ordain ka. Pag ma-elect ka na elder, i-ordain ka ulit. Okay. Anointing of the sick, yung, di ba kaya yung mga pari, chaplain din sila. Pag may mga between life and death, di ba, nasa deathbed na, yung mga naghihingalo, sila po ay tinatawag din para sila ay magpahid na yan. Pahid. Okay. Okay po. Wait lang.
Sige po mga kapatid. Teka, nasa na ba tayo? Okay, ito po. Eucharist and then 5 effects of baptism. Hindi ko na-discuss po siguro to. Tapos na po yung ating discussion. Unless kung meron pa kayong mga tanong, clarification, o may gusto kayong i-share, pwede po mga ilang minutes siguro bago tayo magtapos sa ating lesson. Isig pa ba kaya? Gising. Ilang taon na daw ako na ako'y bininyagan. Ay, baby po ako. May picture nga po ako ay kalbo. Naka-gown ako na pang baby. Mga around 1 year old po siguro. Opo. Mga 1 year old po ako nung bininyagan ako sa Catholic. Sa 1 year old, nalaman mo na bininyigan ka doon, Doc? Hindi ko po alam. Kaya nga po pagising ko Catholic na ako eh. Magkaisip ako. Kaya nga umiiyak ako kasi hindi ako nakapili eh. Akin nalaman ko nung sa picture na. Picture ko din alam ko. Kaya nga yun nga po isang ginawa nilang strategy para dumami sila. Habang wala ka pang alam, ay dapat binyagan ka na. Ang sumasagot ng sumpaan mo, ng sumpa mo sa Panginoon, yung ninong at ninang at saka yung parents. Pero hindi po Ako, yan ang biblical, di ba? 1 year old in 6 months. Opo. Nung nabaptize naman ako ay second year high school ako, mabaptize ako sa Adventist Church. So mga kapatid, meron ba kayong gustong i-share? O may question kayo? O tulog na kayo? Sino pang gising pa? Kung wala na po ay i-end na po natin ang ating discussion sa gabing ito. Recorded naman po ito, no? Recorded naman siya. Wala na pong gising eh. Parang gising na lang yata eh si ano na lang. Gising pa. Gising pa. Sige po. Hey, Doc. Thank you. Kagabi may na ano eh. May na-capture kagabi. May na-capture kagabi na humaharok. Nakatulog. Mahalik na. Nakatulog eh yung cellphone ay ano, naka-on yung mic. Teka, i-off ko lang yung record.